Akala mo kailangan lagi ng bagong labas na smartphone para maging sulit ang upgrade. Pero ang totoo, may mga phones na nirelease last year na mas sulit bilhin ngayon kasi mas bumaba na ang presyo pero solid pa rin ang performance. Kaya sa video na ito ang 5 smartphones from 2025 na worth it pa rin bilhin ngayong 2026. Unahin natin ang CMF Phone 2 Pro. Isa ito sa mga phones na hindi agad mapapansin ng karamihan. Pero kapag tiningnan mo ang features niya, doon mo makikita kung bakit sulit pa rin siya bilhin ngayong 2026. Meron itong 6.77-inch Full HD Plus AMOLED display na may 120Hz refresh rate at HDR10 Plus support. Malaki ang screen kaya komportable sa panonood ng YouTube, Netflix o pag-browse sa social media. Yung 3000 nits peak brightness ay sapat para makita pa rin ang screen kahit nasa labas ka. Hindi man ito flagship level display pero sa presyo niya maganda na ang viewing experience. Sa camera naman, ito ang pinaka-interesting na parts ng phone na to. May 50 megapixel main camera, may 8 megapixel ultra wide at ang mas importante may 50 megapixel telephoto lens na may 2 times optical zoom. At ito real talk, bihira kang makakakita ng telephoto camera sa ganitong price range. Kadalasan kasi digital zoom lang ang meron. Ito yung type ng feature na talagang dagdag value sa phone. Sa battery, meron itong 5000 mAh capacity na may 33 watts charging. Hindi ito ang pinakamabilis sa list pero reliable siya para sa whole day usage tulad ng browsing, messaging at video streaming. Sa performance, powered by Dimensity 7300 na may Antutu score na around 711,000. Hindi ito gaming focused chipset pero stable siya para sa daily apps, multitasking at casual gaming. May 8GB RAM at 256GB storage na expandable hanggang 2TB via microSD. Ngayon malaking bagay ito kasi karamihan ng phone sa ganitong price range wala na talagang storage expansion. Sa presyong around 17,390 pesos, ang CMF Phone 2 Pro ay para sa users na gusto ng balanced phone na may unique camera feature at expandable storage. Hindi man siya performance king pero practical choice siya para sa long-term use. Sunod naman sa list natin ay ang Samsung Galaxy A56. Ito yung phone sa list na pinakakilala ang brand pagdating sa reliability at long-term software support. May 6.7-inch Full HD Plus Super AMOLED display na may 120Hz. Malaki ang screen at maganda ang kulay na typical sa Samsung display. Yung 1900 nits brightness sapat naman para sa indoor at outdoor use. Protected din ito ng Gorilla Glass Victus Plus kaya dagdag durability. Sa camera, meron itong 50 megapixel main with OIS, 12 megapixel ultra wide at 5 megapixel macro camera. Hindi ito camera focus phone pero consistent ang quality sa photos at videos. Yung 4K recording ay useful din para sa mga content creator na gusto ng stable video output. Battery wise, may 5,000 mAh capacity na may 45 watts charging. Sapat naman ito para sa buong araw ng paggamit sa work, school o travel. Sa performance, powered by Exynos 1580 na may score na around 900K. May 8GB RAM at 256GB storage kaya smooth ang multitasking at daily apps. Hindi ito gaming phone pero stable naman ang performance sa karamihan ng task. Ang pinaka-highlight ng Galaxy A56 ay ang software support dahil may 6 major Android updates na isa sa pinakamahaba sa price range na to. May eSIM support din na hindi pa common sa mid-range phones. Malaking tulong to lalo na sa mga nagta-travel abroad. Sa presyong around 16,500 pesos, ang Galaxy A56 ay para sa users na gusto ng reliable phone na tatagal ng maraming taon. Ngayon, pumunta naman tayo sa Nothing Phone 3A. Ito yung smartphone sa list na mas focus ang clean software experience at balanced camera setup. Merong 6.77-inch AMOLED na may 120Hz at 3000 nits brightness. Similar sa CMF Phone 2 Pro ang screen size, kaya maganda para sa media consumption at daily browsing. Sa camera, meron itong 50 megapixel main with OIS, 8 megapixel ultra wide at 50 megapixel telephoto lens. Again, ang telephoto camera sa ganitong price range ay hindi pangkaraniwan. May 32 megapixel selfie din para sa video calls at content creation. Sa battery,
battery, meron itong 5,000 mAh capacity na may 50 watts charging at reverse wired charging. Maganda ito para sa users na laging on the go. Sa performance, powered ng Snapdragon 7S Gen 3 na may score na around 828K. May 8GB RAM at 128GB storage. Smooth ang performance sa daily apps, social media at casual gaming. Pero ang pinaka-highlight ng phone na to ay ang Nothing OS. Clean ang interface, minimal ang pre-installed apps at smooth gamitin. Kaya kadalasan ng mga naka-iPhone, ito ang pinipiling nilang backup phone. May 3 major Android upgrades din kaya future ready pa rin siya. Sa presyong around 18,960 pesos, ang Nothing Phone 3A ay para sa mga users na gusto ng clean Android experience na may magandang camera setup. Ngayon, dito na tayo sa performance focus phones. Unahin natin ang Poco X7 Pro. Merong 6.67-inch 1.5K AMOLED na may 120Hz at Gorilla Glass 7 eye protection. Yung resolution at brightness na 3200 nits ay nagbibigay ng sharp at clear viewing experience. Sa camera, merong 50 megapixel main with OIS at 8 megapixel ultra-wide. Simple lang ang camera setup pero reliable sa photos at videos. Sa battery, meron itong 6,000 mAh capacity na may 90 watts charging. Ito yung klase ng battery na kayang tumagal buong araw kung moderate o heavy user ka. Sa performance, ito ang isa sa pinakasulit na phone sa list. Dahil yan sa Dimensity 8400 Ultra na may score na around 1.5 million. May 8GB RAM at 256GB UFS 4.0 storage. Kaya mabilis mag-load ang mga apps at maganda sa multitasking. May IP68 rating din at dual speakers with Dolby Vision support. Sa presyong around 15,549 pesos, ito ang isa sa pinaka-balance na phone sa price range na to. At kung nalilito ka kung alin ang pipiliin mo between Poco X7 Pro, M8 5G o yung M8 Pro, well, para sa tech, mas pipiliin pa rin namin yung X7 Pro. Kaya kung may pandagdag ka or matsyempohan mo yung mas mababa, go ka na sa X7 Pro habang may supply pa. At kung gaming performance ang usapan, ito na ang pinakamalakas sa list. Ang Poco F7 ang pinaka-performance focus phone under 20K sa lineup na to. Merong 6.83-inch 1.5K AMOLED na may 120Hz, Gorilla Glass 7 eye at 3200 nits brightness. Malaki ang screen kaya bagay sa gaming at media consumption. Sa camera, merong 50 megapixel Sony IMX882 with OIS at 8 megapixel ultra-wide. Hindi man ito camera phone pero reliable sa photo at video. Sa battery, merong 6,500 mAh capacity na may 90 watts charging at reverse charging din. Ito din ang pinakamalaking battery sa list. Sa performance, powered ng Snapdragon 8S Gen 4 na may score na around 2 million. May 12GB RAM at 256GB storage. Ito ang pinakamalakas na chipset sa list kaya kayang-kaya ang heavy gaming, editing at multitasking. Sa presyong around 18,500 pesos, ito ang best gaming phone under 20K sa list na to. Ngayon, mapapansin mo na iba-iba ang strength ng bawat phone sa listahan natin. May camera focus, software, reliability at may pang gaming. Ginawa namin tong video na to dahil may kamahalan nga yung mga bagong lumalabas na smartphones ngayong 2026. At minsan, mas reasonable pang bilhin yung mga na-release last year. Pero lilinawin namin, aside sa performance at presyo, isa pang naging malaking basihan kung bakit sulit pa rin bilhin ang mga phones na to ngayong 2026 ay ang software support o OS updates. Kasi real talk, kahit malakas ang chipset ng phone mo o maganda ang camera, kung wala naman long-term software updates, mabilis din itong mawawalan ng value. Kasi sa totoo lang, ang phone na nirelease last year pero may consistent OS upgrade ay mas practical bilhin kaysa sa bagong phone na limited ang support. Halimbawa na lang yung Galaxy A56 na may 6 Android updates, yung Nothing Phone 3A na may 3 major upgrades, at yung iba pang phone sa list na naka Android 15 na at may future updates pa. Ibig sabihin, hindi lang sila sulit ngayon, kundi magagamit mo pa rin sila sa susunod na taon. In short, ang goal ng list na to ay hindi lang yung pinakamalakas o yung pinakamura, kundi yung phones na may magandang balance ng performance, price at long-term usability. Kaya kung may plano kang bumili ng smartphone ngayong 2026 sa budget na 15K to 20K, alin dito ang pipiliin mo? Comment mo sa baba kung ano ang top pick mo sa list na to. Ilalagay ko na rin ang mga links ng phone na nabanggit natin sa description para madali mong ma-check ang current price at availability. At kung nakatulong ang video na to sa decision mo, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para mas marami pang tech reviews at sulit
sulit phone recommendations.